The Daily Brad Devotions. Today's reflection with Pastor Jeff Eliscopides. Bless us, Pastor, for we have sinned. Our last confession. Sorry, Brad, naghintay si Brad. Brad, si Okay lang. Chacha ngayon nakahabagat leave. Actually, ang tawag nga dyan ay monsoon break. Monsoon break. Very pag-asa pa rin yung term. Naisip mo yun? Monsoon break, di ba? Okay, sige. So, Ma'am Ruth, Ako na po muna ang magbabasa nitong letter. Dear Pastor Ma'am Jeff, ako po ay... dali Ruth, ha? Sorry, Okay, Ayun muna. Brad Jeff, ready ka na ba? Ayan, okay. Ready, Brad Ted. Oh, Maulan na umaga dito sa Cainta, Antipolo area. So, good Okay. morning. Sige. Okay, Ma'am, go ahead. Eto na po. Dear Pastor Jeff, ako po ay isang Kristiyano. Matagal na po akong naglilingkod sa church, nagbabasa ng Bible, uma-attend ng discipleship, at nagsusumikap mamuhay ayon sa kalooban ni Lord. Pero bakit po ganon? Minsan po, napapansin ko yung mga kakilala kong wala namang relasyon kay Lord. Yung mga walang pakialam sa pananampalataya. Hindi nagsisimba. At ang iba pa nga ay garapal kung magkasala. Pero sila pa yung nakikita kong dumaranas ng maraming blessings. Masaya at asensado ang buhay. At maganda ang karera sa trabaho. Tapos ako, eto, laging gipit. Nahihirapan sa aking sakit sa puso at may problema pa sa pamilya. Naiisip ko, hindi ba dapat baliktad? Naiinis ako sa sarili ko kasi alam kong mali na mainggit o magkumpara. Pero ano ba ang saysay ng pagiging tapat kay Lord kung ganito rin lang ang takbo ng buhay? Parang ang unfair, hindi patas. Anong say mo, Brad? Alfred. Yan po ang ating letter sender. Brad Ted, mas gusto ko tong si Ate Ruth magbasa. Sige, balik ka bukas, Kasi, Ruth, ha? Nagpipigil po ako ng emosyon. Relate na relate din tayo minsan kasi, di ba? Hindi, pagka kasi si Chacha, naiiyak kami ni Ted eh. Sa'yo, medyo... Oo nga, no? At least, maiba naman, ika nga. So, si Ma'am Ruth kasi, kumbaga, talagang factual lang ang basa niya. Kulang sa emosyon. Wala lang emosyon. Oh, sige, sabi nga ni Ma'am Ruth, Yeah. nakaka-connect din, dito sa katanungan nga nitong Correct. si Freddy Boy. Go ahead. Alright, Freddy Boy, huwag kang mag-alala. Alam ko may Diyos din naman yung mga may Lord din yung mga kinakaingitan mo. Maaaring drug lords, gambling lords, sila joke lang. So una sa lahat, salamat sa iyong katapatan. Hindi ka nag-iisa sa nararamdaman mo. Sa pagpapastor ko ng more than 15 years, marami na ako nakausap na ganyan, na dumadaan din sa ganyan tanong. Yung Lord, bakit parang mas pinagpapala mo pa yung mga hindi sumusunod sa iyo, yung mga hindi nagsisimba, walang Diyos. Alam mo, Alfred, hindi bagong ganitong struggle. In fact, sa Psalm 73, pag chinek mo Bible mo, ganyan din yung hinaing ng isang psalmist, yung na si Asaph, sabi niya, muntik na akong madapa. Sabi niya rin sa Psalm 73, sabi, ibig sabihin ng madapa, matisod sa pananampalataya ko. Kasi naiinggit ako sa mga arrogante, sa mga taong walang Diyos, ba't sila pa yung nagpa-prosper? Sila pa yung mga wicked, ang tinabagang malulusog, walang sakit, maayos ang financial na standing. Napansin niya rin na yung masasama, mukhang mas masaya, mas maganda buhay. Pero ang twist nun na Alfred, pag binasa mo yung Psalm 73, sa verse 17, makikita mo, sabi niya, kaya pala. Sabi ron, until I entered your sanctuary, yung presensya mo. Sabi niya, now I understood their final destination. So, nung sumamba daw siya at na-encounter niya yung presensya ng Diyos, pinamala sa kanya ng Diyos yung ending, hindi pala maganda ending nila. Sabi sa Hebreo 10:27, pakita mo, Seth, tanging ang nakakatakot na paghuhukom at nagliliyab na apoy ang naghihintay sa mga taong kumakalaban sa Diyos. Ito raw po yung final ending, tinatawag na hell o impyerno, na maaring nakikita mo ngayon, Brad Alfred, parang ang sasaya nila. Pero Fred, ang tanong ko, ang basihan ba ng tunay na pagpapala ay pera lamang? O promosyon? Magandang kalagayan ng kalusugan? Alam mo, Fred, ang tunay na reward ay matapat na relasyon sa Diyos. Yung may presensya ka ng Diyos sa buhay mo. Ang tanong mo,
ano ba ang saysay ng pagiging tapat kay Lord kung ganito rin ang buhay? Ang sagot ko sa iyo, si Kristo mismo. Siya ang iyong greatest reward. Siya ang ating eternal reward. Totoo yan, Fred. Minsan may struggle. Pero tandaan mo, don't measure your worth by others' blessing. Huwag mo ikumpara yung value mo sa blessing ng iba. Hindi natin alam ang buong kwento ng mga taong kinakainggitan mo. Minsan, ang saya sa YouTube, ang saya sa Facebook, ang saya sa Instagram ng mga tao na yan, pero wasak sa loob. Okay? Number 2, God's timing is never late. May mga pagpapalang hindi mo nakikita, Alfred, pero papunta ka na siguro doon. Huwag mo i-trade yung long-term favor ng Diyos sa short-term comfort ng mundo na to. At pangatlo, God sees, God knows, and God rewards. Hindi sayang ang iyong pagiging tapat. Hindi siya unjust. He will never forget yung iyong pagtsatsaga at pagmamahal sa Kanya. Hindi po unfair si Lord pagdating sa pagre-reward. So as I end, maaaring hindi mo paramdam yung ginhawa ngayon, pero ramdam mo naman yung presensya niya sa buhay mo, hindi ka talo. Kapit lang, stay faithful. Your reward is not just in this lifetime, but in eternity. So tandaan mo, as I end, Hebreo 10:27, Alfred, tanging ang nakakatakot na paghuhukom at nagliliyab na apoy ang naghihintay sa mga taong kumakalaban sa Diyos. Tayo magdasal, Alfred. Lord, salamat Lord sa napakatapat na liham ni Alfred. Bagamat naglilingkod siya sa iyo, parang naiinip siya kumbaga. At na medyo may konti siyang inggit sa mga taong walang relasyon sa iyo. Pero Lord, tulad ng Salmo 73, nung siya'y nasa presensya mo, na-realize niya, long-term pala tong journey na to. Hindi lang panandali ang aliw na offer ng mundo ng drugs, alcohol, pangangalon niya, panandali ang aliw, pero habang buhay na pagkakabilanggo sa impyerno. Tulungan mo si Alfred magkaroon ng long-term vision sa pagsunod sa iyo. In Jesus' name, Amen. 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 Lord, salamat po muli sa aming pakikinig. Sa napakagandang aral mula kay Brad Jeff. Salamat, Lord. Sa mensaheng ito, we pray para po sa inyong pag-alalay at paggabay kay Brad Jeff sa kanyang patuloy na pagmimisyon. In Jesus' name, we pray. Amen. Salamat, Brad, sa pagpapahupa sa aming mga damdamin dito sa ating aral na napakinggan. Si Ma'am Ruth din siguro, minsan ang kanyang pinatutugtog ay yung kanta ni Gary V. Natutulog ba ang Diyos? Yun. Yes. Okay, sige. So, Yan ang mga tanong ng mga naiinip sa galaw ng Diyos. oo nga. Kaya talagang tagos na tagos yung sinasabi ni Ni brother Brad Jeff. na hindi daw unfair si Lord. O, Okay. 'di ba? Talagang Sige. parating ang reward. Sige. Mm-mm. Brad, Kaya salamat. yung mga Amen. binabatikos ni Brad Ted at ni Chacha at ikaw Ruth dyan sa atin, meron ding reward yan na naghihintay. Hindi yata reward, punishment yata yun. Pag inabuso mo rin ang kabaitan ng Diyos dito sa lupa, meron din naghihintay na punishment. Kaya lagi ko sinasabi yan kay Brad Ted, gawin mo yung trabaho mo, Brad Ted, i-expose mo na expose yan, i-remind ko rin sila ng eternal consequence pag hindi sila tumino at hindi talaga sumunod sa kaluguran ng Diyos. Yan. Amen. Sumakit ang bato ko. Naiinip ang aking Hindi. kaibigan. Okay, Brad. Sige, maulan ngayon dyan sa Kainta. So, Brad Brad, Ted, actually, baha na rin dito. Nasa labas na ng garahe ko dito sa Isla Verde. Ay, Vista Verde pala. Nag-isla na. Isla. Hindi ka na Inisip ko may makakalabas, Isla Brad Verde Ted. ba talaga? oo. Hindi ka na makakalabas. Hindi ka nag-iisa, Brad. Ngayon marami kami mga entries para sa ating pabida, yung mga tumutulo talaga ang mga loob mismo, no? Ng kanilang tahanan ay inuulan na. O sige. So, Brad, we'll catch you again tomorrow. Muli, salamat sa iyong panahon and keep safe, Brad. Salamat na marami. Thank you po, Brad. Yes, Brad Ted. Yung mga kaibigan ko rin dito sa loob, Junjun at Trina Galang, mag-ingat din kayo sa baha. Ito po yung Daily Brad, your daily dose of inspiration.